Nakaupo po ako, tahimik ako, sinita ako ni Congressman Marcos at tinanong, ano yun? Sabi sa akin, guy, yung mga salita mo nakakapagpalakas kay Sara Duterte. Ang nagpapalakas kay Duterte ay ang patuloy ng mga palpak na polisiya ng Administrasyong Marcos. Sinabi magpapakulong December 15, nagpakulong ba kahit isa? Sinabi ipapasa yung Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga. Pinasa ba? Binola lang kami. Emosyonal na humarap si Caloocan Representative Egay Erice sa GMA Integrated News kaugnay sa pagkaalis niya bilang Senior Deputy Minority Leader. Alegasyon ni Erice, si House Majority Leader Sandro Marcos ang nasa likod nito dahil sa umunoy kanyang pambabatikos sa gobyerno. Kasi mahirap naman yung ginagawa ko Mahirap talaga. Caloocan, 2nd District Congressman Edgar Egay Erice, biglang tinanggal sa pwesto matapos masupalpal sa katotohanan ang mag-amang Marcos na sinang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Congressman Sandro Marcos. Matapos nga masupalpal sa katotohanan ang mag-amang Marcos na sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Congressman Sandro Marcos, Caloocan City 2nd District Congressman Edgar Egay Erice ay biglang tinanggal sa pwesto bilang Senior Deputy Minority Leader sa Kongreso. Kung matatandaan sa kanyang privilege speech sa plenaryo nitong Miyerkules, March 4, 2026, hindi napigilan ni Congressman Egay Erice magtaas ng boses nang iginit ang kanyang labis na pagtutol sa ipinasang batas sa Anti-Political Dynasty Bill na pabor lang sa gusto ng mga Marcoses dahil malinaw ito na taliwas sa kanyang ini-endorsong batas ukol sa dinastiya na matapos nga niya kontrahin ang nasabing bill ay bigla itong ipinatawag sa opisina ni Congressman Sandro Marcos para questionin ang kanyang pahayag. Hindi pa po ako tapos magsalita nang ako ay sunduin ni Minority Leader Congressman Libanan at dalhin sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos. Pagdating po namin, nandoon na rin si Speaker Bogie D. Nakaupo po ako, tahimik ako, sinita ako ni Congressman Marcos at tinanong, ano yun? I replied that the anti-political dynasty advocacy has long been one of my advocacies. Ngunit, sinabi niya, hindi yun. Inaatake mo ang aking ama. Ang sagot ko, ang kritisismo ay nakakatulong upang maituwid ang mga pagkakamali. Kung bukas ang isip ng mga nakikinig. Ngunit Mr. Speaker, bakit kailangan questionin ng isang miyembro ng kapulungang ito ang aking talumpati? Kung may mali, kung may kasinungalingan, bakit hindi ako debatiin dito mismo sa plenaryo? Sa aking pag-aaral, sa aking patuloy na pagtatanong, lalo kong nauunawaan kung gaano kalaking pandarambong sa pondo ng bayan ang naganap sa loob ng 3 taon ng Administrasyong Marcos. Lalo pa nang ipakita sa akin ni Congressman Leandro Libiste ang ilang datos na tila nagpapakita ng pamahalaan ay parang pinapatakbo ng isang sindikato. I intend to discuss this further in a separate privilege speech. Mr. Speaker, for me, what I'm doing is a bit risky. But that would already be an honorable life to live, despite all my weaknesses. 2 weeks ago, may isang gabinete ang kinausap ako. Sinabi sa akin, guy, ang tingin ng Malacanang, Sara Duterte ka. Sabi ko po, nung panahon ng mga Duterte, ako yung kauna-unahan na nagsalita laban sa war on drugs. Tinanggalan pa nga ako ang distrito ng aking pondo ng 1 taon. Pero sila, Presidente Marcos, they enabled Duterte. Si Speaker Romualdez, Majority Leader, he enabled the war on drugs. Yung mga kasama natin na nagpo-prosecute ngayon kay Duterte, they enabled war on drugs. Ako po, nakipaglaban.
At hindi ko po nilalabanan ang dinastiya ng Marcos lamang. Nilalabanan ko rin ang dinastiya ng mga Duterte sapagkat alam ko na ang punot dulo ng korupsyon dito sa ating bansa ay ang pataba at ngayon mabubundat ng mga political dynasties. Mas lalo ngang nagpuyo sa galit si Congressman Igay na sa kabinete umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagsabing maka-Duterte siya ngayon na dahil sa kanyang ginawa ay mas lumalakas lalo ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Ngunit pinumuka ni Congressman Igay Erese ay ang kabiguan ngayon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lalo na sa national budget simula taong 2023, 2024 at 2025 na walang malinaw na implementasyon kung saan napunta ang 1.45 trillion pesos na nawala sa kaban ng bayan. Sabi sa akin, Egay, yung mga salita mo nakakapagpalakas kay Sara Duterte. Sabi ko, mali yan. Secretary, ang nagpapalakas kay Duterte ay ang patuloy ng mga palpak na polisiya ng Administrasyong Marcos. Sinabi magpapakulong December 15, nagpakulong ba kahit isa? Sinabi ipapasa yung Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga. Pinasa ba? Binola lang kami. Sabi, magpapasa ng isang makatotohanang anti-political dynasty. Ipa-priority. Ano nangyari? Sa halip na anti-political dynasty ang pinasa ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms, ito po ay pro-political dynasties, hindi lang magpapataba, magpapabundat pa sa mga dinastiya dito sa ating bansa. Today, I bow out as Senior Deputy Minority Leader of this House. But I am even more emboldened to be a stronger voice against what is wrong with our system. I may no longer have the position. I may no longer have the committee membership. But I still have the knowledge. I still have the experience. And I have still the voice and commitment to stand against what is unjust, what is corrupt, and what is abusive. I am no longer Senior Deputy Minority Leader, but I will be the equalizer in this House. Thank you, Madam Speaker. Thank you, my colleagues, until my next privilege speech. Thank you. Ngunit ang nakakalungkot, matapos niya kontrahin ang ipinasang batas na anti-dynasty bill at magsalita ukol sa kontrobersyang budget sa nakalipas na 3 taon, ay bigla siyang tinanggal sa pwesto bilang Senior Deputy Minority Leader sa Kongreso na di umano pakana ito ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang pagkatanggal sa pwesto. Para sa buong kwento, narito ating panoorin at pakinggan ang video. Narito ang video. Emosyonal na humarap si Caloocan Representative Egay Erice sa GMA Integrated News kaugnay sa pagkaalis niya bilang Senior Deputy Minority Leader. Alegasyon ni Erice, si House Majority Leader Sandro Marcos ang nasa likod nito dahil sa umunoy kanyang pambabatikos sa gobyerno. Nakatutok si Darlene Kai. Kasi mahirap naman yung ginagawa ko eh. Mahirap talaga. Mahirap daw ang kanyang kalagayan ayon kay Caloocan Representative Egay Erice. Ang kanyang alegasyon, hindi independent ang minorya sa Kamara. Dahil ang kanilang nagiging leader, mayorya pa rin daw ang pumipili. At nasa likod ng kanyang pagkaalis bilang Senior Deputy Minority Leader, si House Majority Leader Sandro Marcos dahil sa kanyang pagbabatikos sa gobyerno. Inamin daw ito sa kanya ni Minority Leader Congressman Marcelino Libanan. Sabi niya sa akin, pare, hindi ko na kaya yung pressure ng itaas. Sabi ko, hindi, okay lang. Kasi alam ko na naman, matagal na kasing laging nagsasabi sa akin si Congressman Nonoy, si Minor Nonoy, na tuwing may mga speeches ako, may mga nagkikriticize ako ng mga policies ng gobyerno, ay tinatawagan daw siya ni Majority Leader Sandro. Sabi ni Erice, minsan daw sinita siya ng anak ng Pangulo, si House Majority Leader Sandro Marcos, pagkatapos ng kanyang privilege speech na bumabati ko sa kanyang ama. Hindi pa ako tapos magsalita, sinundo na ako sa plenary ni Minority Leader Libanan. So pagkatapos ko magsalita, ayun, in-escort na niya na ako papunta sa office ni
Congressman Sandro. Pagdating ko, nandun si Speaker Boji, di nakaupo. Sabi niya, ano yun? Sabi ko, yung speech ko para yung anti-political dynasty, ano niya, matagal ko na yung advocacy, bata pa ako. Sabi ko, hindi yun. Binabanatan mo yung si Presidente. Sabi ko, hindi banat yun, tulong yun. Yung malalim mag-isip, tulong yun. Itinanggi ni Libana na may nag-pressure sa kanya para palitan si Erice. Sinabi ko kay distinguished colleague Erice that I think you see this coming. Ibig sabihin, pinangko ko na siya na baka magpalit na kami ng Senior Deputy Minority Leader. Kung sabihin, nahihirapan na ako magampanan ng aking alter ego ang mga tungkulin dito sa plenary. Hindi po pinalitan ang ating Senior Deputy Minority Leader dahil may pressure sa taas. Ito po ay saganang trabaho ng minority bloc ng Kongreso. Pumalag din si House Deputy Speaker Janet Garin. Please spare us the majority. Papayag ba ang minorya na sabihing tila sunod-sunuran lang kayo? Ang sa akin lang, Mr. Speaker, let us put decorum in this House. Let us not accuse the majority of meddling. Do not drag us into the problem of your election of officers. Pero aligasyon ni Erice, ang House leadership ang nagbibigay ng basbas sa magiging mga opisyal kahit ng minorya. At alam niya yun. Hindi po imposible. Tagal-tagal niya ng congressman. Ano yun? Hypocrisy yun kung hindi niya alam yung system. So kung ganyan yung sinasabi niyo, sir, na reality, what does it say about the House minority leadership, yung independence? Hindi independent talaga. Hindi independent talaga. Matigas lang ulo ko. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!